Okay. O sige, ito na lang. Ang linaw ng paliwanag ni Trillanes sa prospect ng impeachment ni Sara. Okay, here we go. 8 minutes lang to. Saglit lang. Fast forward. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan Aurelia, at kabutihan. Adenia, shout out, Gabsat. Salamat sa nag-like. Itong sa itong sa impeachment ni Sara. Ano bang nakikita mo dito? Bagamat napag-uusapan na namin 'to nila Secretary Ronald Llamas, pero gusto kong maano ang pananaw mo dito. Tingin mo dito. Lulusot ba ito sa tingin mo sa House? Lulusot, At kung sa tingin mo attorney. lulusot sa House, makarating sa Senate, sa tingin mo may pag-asa ba na ma-convict si Sara? Considering na karamihan ng senador, marami pa ring senador ang kakampi ni Sara. Yun ang mga tanong ng marami. Ikaw, anong tingin mo dito? Ang tingin ko dito, attorney, is one step at a time tayo. Milestone driven. So nakapasa na tayo ng sufficiency in form. Ang next step natin, sufficiency in substance. Pag nakapasa tayo dyan, ito na ngayon, maghihingi ng response ni ni Sara, ano ang sagot niya diyan. Tapos magsasagot yung mga complainants, tapos magpe-presentation ng ebidensya. Doon sa 60-day period na yun, lalabas yung mga ebidensya ng aligasyon. At ako, among other pieces of evidence, kumpiyansa ako na pag lumabas yung bank accounts issue, yun ang makakapagkumbinse sa taong bayan, and therefore, pagka nakuha yung public opinion, susunod yung mga representante ng taong bayan. Pag nakita nila yon, dediretso ito sa Senado. Pagdating sa Senado naman, ay since nakita na yung mga ebidensya sa House pa lang, mahirap na nilang isuppress yung ebidensya rito. So lalabas yung sa trial. Papakita ngayon yung mga ebidensya. Tapos, ang mangyayari nito, pagka nakita na, sementado na yung opinion ng mga kababayan natin na tipong totoo naman palang guilty itong si Sara, totoo naman palang hindi karapat-dapat na itong manatili bilang Vice President, magbobotohan yung mga senador. Ngayon, dalawa yung senaryo. Makukuha yung 16 o hindi. On the assumption na makukuha yung 16, di tapos na ang pinag-uusapan natin. Ano ito? Removal from office, perpetual disqualification to hold public office. Pero, kung hindi makuha yung verdict, kahit ma-acquit ito, pero mapupuruhan na ito. Hindi niya na matatanggal yung issue na yan hanggang 2028. Naman. Yung numero niya, kung ngayon nasa mid-40 siya, pagkatapos nitong buong proseso ng impeachment na to, bababayan at most sa 30%. At most. Yan na yung hardcore na talaga niya na wala na, hindi na magbabago isip. That's a significant number, but it won't be enough for her, to make her president. So ganun ang mangyayari dito kinalaunan. So whether guilty verdict siya or acquitted, hindi na to magiging presidente ng Pilipinas. So kasi nga, kung Vice President pa lang, unfit na to hold public office. Naniniwala kayo dito kay Trillanes, Wabsat? It's either makonvict man siya o hindi bilang sa kanyang impeachment. Kahit ma-acquit daw siya, hindi daw siya mananalo kasi nga talagang lumabas na, no? Ang katotohanan. At lang mga naiwan na lang yung mga garapatang, mga panatiko na lang, mga na-DDS na lang talaga na 30%, Diyos ko Lord. Gagawin mo pang presidente, di ba? So, again, to answer your question, attorney, we will take it one step at a time. Milestone-driven tayo. Bukas, kung matuloy yung botohan sa sufficiency in substance, that's a major victory. Then, abangan natin itong mga testigong ilalabas natin in the weeks to come. Yun. Pero Bank accounts. sa discussion namin ni Secretary Ronald Llamas, sabi niya,
posible pa rin na na may mga babaliktad diyan na senador sa ano na yan. Kaya hindi pa rin ang sinasabi niya kasi yung experience nila noon kay Corona, Sentry. Alam naman natin nung panahon ni Pinoy, si Secretary Llamas, presidential advisor siya on political affairs. At kung titingnan noon, ang mga senador noon sa impeachment ni Corona, karamihan ng senador mga identified kay GMA. Kaya nung una, confident si Corona na hindi makukuha yung 2/3 eh. Pero nung bandang huli, nung butuhan na, 20 yung bumoto sa conviction ni Corona. 3 lang yung hindi. Ang nag-acquit na lang sa kanya si Miriam, si Joker at saka si PBBM. Pero kahit sila Soto yata noon, Soto, Hunasan, Escudero. Nung simula, attorney, I was there nung simula, 13 sila. 10 lang kaming leaning conviction. Member ka ba ng noon? Member ka na ba ng Yes. Senate? Oo, ando doon. So ngayon, from 13-10, naging 23. Yun. So yung 10 naging 20. Kumaga, pero ang critical doon, nung lumabas yung bank accounts din, at nung nagkamali si Corona. Justice Corona, Chief Justice Corona, nung umupo siya sa witness stand. Hindi maganda hindi convincing yung performance niya. Kasi wala na desperado na The public opinion has shifted to conviction already. So he needed na parang gusto niya mag-appeal to emotions. Gusto niya magkaroon ng convincing performance doon na inosente siya. Kaso baliktad na nangyari, lalong nag-sway na lahat. Ngayon, yung mga politiko, supposed to be representatives of the people, nung nakitang nandoon na yung public opinion, di nagsunura na. Pero dito kasi ngayon, medyo mas polarized yung attorney. Dito nga, kahit alam na nilang mga guilty, ang doon pa rin. So yung iba dito, maaring maninindigan pa rin, yung mga pro-Duterte senators, kaya nga dalawa yung senaryo natin kung makuha yung 16, di convicted. Pero kung hindi makuha yung 16, dahil yung mga Duterte senators, pa rin, hindi pa rin mag-convict kahit na maliwanag na ebidensya at saka public opinion, mangyari dito, hindi pa rin magiging presidente na si Sara kasi mapupuruhan siya dito, lalabas yung mga issue ng pangungurakot ng pamilya nila. Siya at pamilya niya, tapos yung kanilang involvement sa illegal drugs. Pati nga yung video, alam niyo yung video niya na minumura niya si President Marcos, papapatay niya, pupugutan niya ng ulo. Marami pa tayong kababayan na hindi nakapanood nun. Kaya sa impeachment hearings, doon pa lang nila for the first time makikita yun. Kasi nasuppress yun, hindi naman gaanong nanonood na ng balita yung mga kababayan natin. Bunyog, halikan na kasama ka. Tragis, Sir Leonardo. Ang galing mang asar ni Trillanes po, Tragis. Kahit na ma-acquit siya, wala na, sirang-sira na yung pangalan niya. Kasi nga, dahil sa kagagawan din niya. No? Diyos ko Lord. Palagay ko kahit ngayon, palang malaki na ang ibinaba ng tiwala ng tao sa kanya. Sila ang nagsasabi na mananalo si Sara. Ayun na nga, Rani Shera, Diyos ko Lord. Shout out sa mga bagong pasok, mga absat. Okay, next subtopic po tayo. Meron pa bang isa kay Kan? Bago tayo lumipat kay attorney.